Daghang salamat, mayong buntag sa tanan. And salamat, Pastor Paul, Ma'am Bibing, for this wonderful time and privilege and opportunity once again to be here in your church to bring the blessings of the Lord pinaagi sa iyang pulong. Salamat, Pastor Junjun, ug sa imong pamilya. And also, Pastor Louie and Ate Pingping, Ma'am Jinjin, ug sa imuhang husband. Salamat kayo for the partnership and friendship and fellowship in the ministry. So naami diri karon kay wedding ni Joy Joy gahapon, and i-invite mi niya as Vail, and salamat pod nga karon maka-share sa pulong sa Ginoo diri, and I was not expecting this nga maka-preach diri karon for this blessed Sunday, because this Sunday must be very special kay last Sunday of 2024 ni. And sa dili pata mo padayon sa unahan para dili ko makasab-an ako sa ipaila-ila akong asawa kay lisod kayo ba mabirahan tani kay ang wali ra ba gahapon, happy wife happy life, di ba? And ako ipaila-ila akong missis si Ma'am sa ganito pangalan mo, Marie Stephanie, kana nakuyawan ko hadlok kay diri, Marie Stephanie. Hora kandawan taga Panglaw ni siya sa Bohol niya, nami duha ka anak, si Stephen Gray o si Piniel Red, mga lalaki. Among gihipos kay samok gigistanan gyud. Wagi wali may tabo kay magwali ko, wali po tong duha, gubot gigita. Ay unya na napagawasa kanang okay na kanang manah kay masamutan ni kakulbaan. And salamat sa Ginoo no once again, and Happy New Year in advance. Salamat sa Ginoo nga nakaabot ani nga tuig. Salamat sa Ginoo nga nakaabot ani nga Sunday. And next Sunday will be a new year for us, and we praise the Lord for us. And manindog ta, unya dili ta maglangan. Let's open our Bibles. Just one verse for this morning. 1 Timothy chapter 1 verse number 12. 1 Timothy chapter 1 verse number 12. Lipay ko, nakakita ko sa mga familiar faces diri. Si Preacher Chamel, salamat kayo no. Kita ko niya og sa mga pamilya nga naa diri. 1 Timothy chapter 1 verse number 12. I will read this for you. This one verse only. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong, magampo ta among balaan og dalaygon buhi nga Dios. Salamat nining kabuntagon nga imong gihatag. Salamat ani nga katapusang Domingo sa buwan sa December sa tuig 2024 nga ikaw nagtapo kanamo para Ginoo sa pagdaig, pagsimba sa imong ngalan. And salamat ani nga simbahan Ginoo diri sa Iligan nga ikaw nagplastar by the leadership of Pastor Paul and sa iyahang mga pamilya. Salamat kay Ginoo og among pagampo Lord nga ang imong mensahe karon makigistorya gyud sa matag usa, o gamita ko nga instrumento sa pagdala sa imong pulong kay wala ko'y mahimo kung wala ka. Imuha ni siya Ginoo og dili ni ako uban sa kapasayloan sa mga sala Ginoo. We pray that your Holy Spirit will empower us, fill us this morning. We praise you and we magnify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat, palihog manlingkod. Again, in 1 Timothy chapter 1 verse number 12, the Bible said, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. As this year ends, I would like to talk about the blessings of the ministry. Ang panalangin sa pag-alagad sa Ginoo. Nindot kaayo nga motapos ang tuig nga throughout the year nangalagad ta sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo. And as we face this new year, nindot sad kaayo nga we have this purpose, we have this projection and goal nga magpadayon gyud ta sa pag-alagad sa Ginoo, because there is blessing in the ministry. The word ministry in our text gives us the idea of service. Kay wala may laing rason nga nung giluwas ta sa Ginoo para mangalagad. In Mark 10:45, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many. Even the Lord Jesus Christ niari diri sa kalibutan para mo minister, para mo alagad. Ang kalibutan nag-celebrate og Pasko. Unya dihay nanaygon sa amuang simbahan, pastor, dihay nanaygon nya so wala pa nako gitagaan og sana kanang pamasko. Lingkod sa kay naasad ko i-share sa imuha. Akong gisakyan ng ilang Pasko, ako siyang gipangutana, para nimo unsa man gyud ning Pasko? Ako ana siya, pastor, maayo lang taglawas. Onya kanang maghinatagay ta ba? Kanang maghinatagay, klaro gikis tanan. O kung lagi na ako ihatag gamay lang, pero kani mas importante gyud ni nga mensahe aning Pasko nga inyohang giselebrar.
Ang pinakarason nganong niari si Kristo, nganong naamoy Pasko, kining si Kristo nga moalagad, mohatag sa iyang kinabuhi para natong tanan. Because in the verse, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Also in the Old Testament, in Deuteronomy 13 verse number 4, ye shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandments and obey his voice, and ye shall serve him and cleave unto him. Remember this, mga kaigsunan, wala ta giluwas sa Ginoo para maglingkod lang. Giluwas ta sa Ginoo para mga lagad sa iyaha. In Galatians 5:13, for brethren, ye have been called unto liberty. Only not use liberty for an occasion to the flesh, but by love also serve one another. Mauna nga pasalamat gyud ta nga gamiton ta sa Ginoo nga pinaagi sa iyang grasya. Dili man ta perpekto, dili man ta mga super Christians, but by the grace of God ginagamit ta niya nga makaalagad pod sa mga kaubanan nato nga mga Kristohanon. Para sa mga bisita nga naa diri karon, para sa mga first time visitors, you must be thankful kay naay tao nga gigamit sa Ginoo nga moalagad nimo nga dadon ka diri sa simbahan. Dili sa diskuhan, dili sa unsa pa na dinha nga mga lugar, kundi gidala gyud ka sa simbahan. You must be thankful for that. And also in Matthew 26, Matthew chapter 20 verse number 26 to 27, but it shall not be so among you, but whosoever will be great among you, let him be your minister, and whosoever will be chief among you, let him be your servant. So there are only 4 things for us this morning. Number 1, ngano man nga ang pagministry panalangin. Ngano man nga we are always have been called to the ministry. Walay laing ginawali, especially in Bible Baptist Church, ministry. Because number 1, ministry is gratitude. Ang pag-alagad nato sa Ginoo, usa na siya sa pamaagi nga magpasalamat ta. This month, wala man ta mag-celebrate og Christmas, but we celebrate Thanksgiving. When we continue serving the Lord in the ministry, that is a form of thanksgiving. Saying thanks to the Lord nga, Lord, dili man gyud ko makaluwas ako ang kaugalingon, ikaw man gyud nagluwas nako, gibutang ko nimo diri sa buluhaton, gibutang ko nimo ani nga leadership sa moang pastor, gibutang ko nimo ani nga simbahan as a way of gratitude, mga lagad ko og padayon sa imuha. The Apostle Paul in our text expresses his gratitude to the Lord for the ministry. Paul was thankful to God. The Bible said, and I thank. Ingon ang bersikulo nga si Pablo nag-ingon, ako nagpasalamat. Paul did not take lightly the blessing of being in the work of God. Mao nang dili gyud ni nato ka binuangan ang ministry. Dili gyud ni nato ka duwa-duaan ang ministry. Kay seryoso ni nga butang. Dapat pasalamatan gyud ni nato nga hangtod karon pinaagis grasya sa Ginoo nakapadayon og nakasimba gyapon ta sa ato ang buhi nga Dios. Paul in his letter to Timothy was outlining an important attitude to have in the work of God. How can we not be grateful for the ministry when it was in the ministry that we were introduced to the Lord Jesus Christ? Kung wala pa'y nagministry sa tua, kung wala pa'y pastor nag-ugmad sa tua, kung wala pa'y mga church staff or kinsa nang ipanggamit sa Ginoo nga mao'y nagpadayon, nagantos para sa tua, asa ka ta karon. That's why we must be thankful to them. We must be thankful to the Lord. We must be thankful to the church. We must be thankful to those people nga gigamit sa Ginoo, and especially we must be thankful to our pastor. Nga hangtod karon nagpadayon. Throughout the world, pila ka pastor ang mukwit every month. Pirting daghana. Salamat ta nga ato ang pastor nagpadayon gyapon hangtod karon. Amen. Nalipay ba mo? It is in the ministry that we will be able to see the hand of God at work. Kay kung wala ta sa ministry, di gyud ta kakita nga ang kamot sa Ginoo naglihok, kay ang pirmi natong makitaan ang atong kaugalingong kamot. Mauna nga padayon lang gyud sa ministry. Paul's thanksgiving poured out to God's people as well. In Ephesians 1:15 to 16, wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Wa lang gyud ka kabalo, naagyoy gaampo nimo. Wa lang gyud ka kabalo, naa lang gyud tao nga naghilom-hilom, Lord bless this man.
Lord, strengthen this man. Lord, let him continue by your grace. Wa lang yung kakahibalo, usahay ang atong makitaan, mga problema, mga libakira, mga hilabtanon, pero naanay nagtanaw ug nagampo para sa ato. Kung walay nagampo na to, asa ka ta karon, makapadayon pa ba ka ta? That's why Paul, thanking God of these people nga nagtulod niya padung sa buluhaton. In Philippians 1:3, I thank my God upon every remembrance of you. Colossians 1:3-4, we give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. Mo nang importante gyud ning mag-inampuay. Amen. Kay unsa man gyud ato ang saligan dinhi, ampo ra gyud wa gyud lain. Maunang prayer meeting is very important, prayer vigil is very important, mga cottage prayer meeting is very important, or any groups nga walay lain nga tuyog tumo nga nung nagtapok mao ang pagampo, very important because we will be praying for one another. We will be praying for each other. Lori Hatcher said, ministry is not an option for a Christian, it's a privilege. Mauna nga dili baya tanang Kristohanon nagministry. Ang uban, wala lang, gara-gara lang, dua-dua lang, simba-simba lang, alagad-alagad lang. Pero makakita ka o Kristohanon nga nagministry, these people are serious in serving God. That's why if you are a pastor, be thankful to the Lord for the ministry He has given you. If you are a deacon, we must be thankful to the Lord for the ministry He has given us. If you are a teacher or any musician or bisag unsa nga ministry diri nga simbahan, we must be thankful to the Lord for the ministry He has given us. If you are a Bible student, be thankful to the Lord because that is your ministry. And if you are saved, are you saved this morning? Be thankful to the Lord for the ministry He has given you. Pasalamat gitas Ginoo gyud, Ang ubang mga tao sa dili pa motapos ang tuig, reklamo ang gibilin. Yaw-yaw ang gibilin. Maunay mauto mauna unsay wala nila. But we as Christians, una ta mobiya aning tuiga, we must be grateful to the Lord. Because when ministry is counted as a privilege, we will be grateful to the Lord. Paul here is giving us an example of a gratitude. Mauna nga salamat gyud ta sa ministry. Number 2, ministry is God's. Kining pagbuluhaton nato sa Ginoo, kining pagtrabaho nato sa Ginoo, walay laing tag-iya ni Ginoo. Dili ako ang tag-iya, dili si Pastor Paul ang tag-iya, dili si bisan kinsa nato ang tag-iya. By the grace of God, we claim this ministry nga ang tag-iya ani Ginoo ni tanan. Amen. Ingon ang Bible, and I thank Christ Jesus our Lord. The ministry belongs to God. The church belongs to God. The Bible belongs to God. There is absolutely nothing in the ministry that we can call our very own. Paul reminds the believers in Corinth in this principle in 2 Corinthians 4:11, and all things are of God, who hath reconciled us to himself by Christ Jesus, hath given us to the ministry of reconciliation. That is why the Apostle Paul directs his thanks to Jesus Christ. There were many people who helped him along the way. Sama ni Ananias, who was instrumental to the life of Paul to introduce him to the Christian community. Barnabas also became a friend and partner in missions. Many countless others. But Paul directs his thanksgiving to the Lord Jesus Christ. Kay og wala si Kristo, asa man ta. Kung wala si Kristo, mag-unsa man ta. He remembers his experience in the Savior in Acts 9, which was the point of change in his life, which brings us to the very stern reminder, if the ministry is God's, then why it seems we have become more important than Him? Na ay mga panahon sa tuang kinabuhi nga magtuo ta ba or nagtuo ta nga mas importante pa ta kaysa Ginoo. Remember this, walay laing pinaka-importante, o walay laing pinaka-sentro, o walay laing sa tanang pinaka, sa tuang pag-alagad, ang Ginoo mismo. Igo ra gyud in taon ta gigamit sa Ginoo. We are only a sinner saved by grace. Wa ko'y pulos. Gani karon pag-ingon ni Pastor Louie nga, pawaliyon ba kang Pastor Paul? Nawa na. Gabi natulog gabi natulog akong mga anak gabi, mga last G's. Mga 11, ako nagmata ko alas 2 pa hangtod karon kay wa ko kibaw unsay ko iwali diri.
perti na akong hadluka, dili ba yan nilalim ning magwali sa pulong sa Ginoo, knowing unsa ta atubangan sa Ginoo. Dili man ni dua-dua, dili man ni basta-basta. Yes, I am a pastor by God's grace for 5 years pa lang karon, pero dili gyud ni basta-basta nga naman makasasala man ta atubangan sa Ginoo. Dili gyud ko angayan nga magwali, dili gyud ko mo angayan nga muwali sa inyuha. Gani ako pa dapat ang walihan. But it is only by the grace of God. Okay? Mao na nga timan-an ginato nga sa tuang pag-alagad sa Ginoo, walay laing pinakaimportante ang Ginoo gyud. Salamat nga inyong gisakripisyo ang inyuhang pagpahulay karon. Salamat nga inyong gisakripisyo ang inyong mga bakasyon. Naagyud mo sa simbahan sa Ginoo. Kay ang Ginoo man ang mas importante labaw kaysa atoa. What you do for God become more important to you than the Lord Himself? Daghan sa atoam, daghan kay tag mga mas importanteng buhaton sa, no? Mga, kung sa Ilonggo pa, mga hilikoton ba? Daghan kay tag mga importanteng buhaton. Pero wala na mas importante pa sa Ginoo mismo. The work that we do for the Lord is never as important as the Lord Himself. This is where we fail in many areas. That's why let us go back putting Jesus Christ in the center of everything that we do for Him. In 2 Corinthians 4:5, we preach not ourselves but Christ Jesus our Lord. And ourselves were your servants Jesus' sake. Let our vision and adoration of Jesus overwhelm everything else. Your ministry will never be bigger than your vision for Jesus. Nganong naingon ani man ni, nindot kay inyong simbahan, dako kay inyong simbahan, daghan kay mog mga ministry, blessing kaayo. Ngano man wala may lain nga naa sa tuang panlantaw, it's the Lord Jesus Christ. We do everything for the Lord Jesus Christ. God gives us wisdom para rapod sa iyahang buluhaton. God gives us resources. God gives us provision, protection, guidance para rapod sa iyang buluhaton. Wala gyud laing tuyog tumong ani nga simbahan, the Lord Jesus Christ. Wala nay lain pa. Mao na nga sa tuang kinabuhi mga igsuon, when we do it for the Lord, when God is big in our ministries, the possibilities are endless. No? Kinsa goy magtuo nga naay matukod dinhi. First time na kong ari sa Iligan, diri sa inyong church, kasal ni Pastor Louie ug ni Ate Pingping. Dito pa to sa Picas building, wala pa ni. Pero karon, look at this blessing nga naa sa inyuha karon. Because ang naa sa hunahuna sa inyuhang pastor is the Lord Jesus Christ. Ang naa sa hunahuna pod sa mga members nga nagsupport, the Lord Jesus Christ. Mao nang ang Ginoo ga-provide ani nga vision. Ang Ginoo nag-provide ani nga mission. Dili ba ta angay magpasalamat ana? Dili ba ta angay nga malipay ana? And number 3, ministry is grace. Grasya ra gid ni tanan, oy. Grasya ra gid ni Ginoo tanan. The Bible said, "Who hath enabled me, for that He counted me faithful in the ministry." Akong balikon mga igsoon, wa gi angayan nato tanan. No, wala gi angayan nato. Kinsa ra man gyud in taon ta. Kinsa ra man in taon ko makasasala. But what a blessing it is to be in the ministry of grace, to be both strengthened, enabled, and made trustworthy and faithful. For the which, who can really claim among us today that we are both strong and trustworthy? Dili ra bagyud tanang panahon faithful ta. Dili ra bagyud tanang panahon dasig ta. Dili ra bagyud tanang panahon nga kanang power kita ba nga mga lagad kita sa Ginoo. Naa ra bagyud panahon, and sometimes, most of the times, discouraged ta. Sometimes, or most of the times, naata sa simbahan, but our hearts are backslidden. But by the grace of God, naata nakapadayon sa grasya sa Ginoo. O wala tay angay nga ikapanghambog. Only by God's grace, this strength and this trust started with our salvation, because salvation is by grace alone. In Ephesians 2:8 and 9, "For by grace you are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." In 1 Timothy 1:15, "This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief."
Mao na nga kitang tanan puro ra gyud ta makasasala, pero salamat ta nga ang grasya sa Ginoo labaw pa sa atoang sala. Usahay bitaw mag soul winning ta, nya makasoul winning ta og mga tao bitaw nga grabe kayo ang ilang pagtan-aw sa ilang sala. Pastor, maluwas pa ka ako nga kriminal man ko. Pastor, maluwas pa ka ako nga pirti gyud nako kahugaw. Pastor, maluwas ka ako nga grabe gyud nako kapag ka makasasala. Pero pasalamat ta nga ang grasya sa Ginoo labaw pa sa tanan nga mga makasasala. Salamat ta nga ang dugo ni Kristo makahugas sa pinakadautan nga sala sa tao. Pasalamat ta nga bisag unsa nato kadautan sa tuang pananaw, ang grasya sa Ginoo very abundant para luwason ang matag-usa sa atoa. Nalipay ba ta na? If you are here today and wala ka kahibalo asa padulong ang imong kalag kung ikaw mamatay, timan-i nga wala gyud laing makaluwas, only the Lord Jesus Christ. Wala ra ba gyud ta kabalo kanos ata mamatay? No, adlaw sa Pasko na igihidsiyat. Can you imagine that? Adlaw sa Pasko na ay na disgrasya, no? Dili ko mula agron kay Pasko, di ba? Mao man lang totoo. Kay basig maunsa pa ko. Sige, sila mao naman ay giadtog balay noon. Wala kita kabalo kanos ata. Dili ko maglaag-laag kay New Year dapat makaabot gid ko inig January 1. Ang uban dili nakaabot. But that's why if you are not sure asa padung ang imuhang kalag, dawata si Kristo sa imuhang kasing-kasing. Isip bugtong personal manluluwas. Grace transcends far beyond salvation. When Paul said in our text, "Who hath enabled me, for that he counted me faithful," he knew that he was well enabled by the grace of God, because there is also dili lang salvation, but there is also service. Grace for salvation, and letter B, grace for service. Kay wala man ta giluwas sa Ginoo nga maglingkod lang, wala man ta giluwas sa Ginoo nga magsimba-simba lang diri. Giluwas ta sa Ginoo nga mualagad, mo serbisyo, because we are all servants in the eyes of God. No, wala may labaw na to diri pariharam tanan. In 1 Thessalonians 5:24, faithful is he that calleth you, who will also do it. In 1 Corinthians 1:27-29, but God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty, and the base things of the world, and the things which are despised, and hath God chosen, yea, the things which are not, to bring naught to things that are. Verse number 29, that no flesh should glory in His presence. Mauna nga timan-an gyud nato nga kining tanan grasya ra gyud ni. Paigo na ra ba gyud ang grasya para lang sa atoa. Dihay panahon nga si Apostle Paul naa siya gitawag nga thorn in the flesh, or sakit sa iyahang lawas. Ampo siya sa Ginoo nga kung pwede kuhaon, pero unsa may tubag sa Ginoo. In 2 Corinthians 12 verse number 9, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Siguro na yung mga pipila na to karon nga naa kay giampo nga mawala pero wala gyud gikuha sa Ginoo. Ang tubag ana, ang grasya sa Ginoo igo na para sa atoa. Naatay mga problema nga daw wala gyud gitubag sa Ginoo. Naatay mga pagsulay nga wala gyud gikuha sa Ginoo. Naatay mga burden nga trials nga wa gyud gikuha sa Ginoo, because same what the Bible said nga giingon sa Ginoo ngadto ni Apostle Paul, Paul, my grace is sufficient for thee. Pwede ra gyud na nako nga dili lang sa kuhaon, kay ang ako ang grasya igo na para kanimo. Kay ang problema man gud mga igsuon, kun ang tanan natong pag-ampo tubagon sa Ginoo, moabot gyud ang time nga di gyud ta manginahanglag Ginoo, kay tubag naman tanan, plaster naman tanan, answered prayer naman tanan. Moabot gyud ang panahon nga dili na ta managad og Ginoo. That's why i-allow sa Ginoo ang mga circumstances sa tuang kinabuhi para anha ra gyud ta magsalig sa iyahang grasya. Wala na tay laing saligan pa, grasya ra gyud sa Ginoo. Matod pa sa kanta, are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life, and at the feet of Jesus lay them down. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. O kanang sorrows dinha mahimo ng kalipay, asa man? Sa grasya sa Ginoo.
Naara gyud nato diha makaplagan ang tinud-anay nga kalipay. That's why kitang mga Kristohanon kung pangutan-on ta, Brad, sister, kumusta? Unsa may atong tubag? Sa grasya sa Ginoo. Diba? Sa grasya sa Ginoo nakapadayon. Sa grasya sa Ginoo buhi pa. Sa grasya sa Ginoo nakapadayon sa buluhaton sa Ginoo. In 2 Corinthians 4:15-16, for all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Kaning ato ang flesh, mapakyas man gyud ni. Kining ato ang unod, masakit man gyud ni. Mamatay man gyud ni. Magluya man gyud ni. Pero ang ato ang espiritu pwedeng mahimong bag-o matag-adlaw tungod sa grasya sa Ginoo. Kay kontra man gyud ning ato ang kalag o ato ang lawas. Di gini sila mag-uyon gyud. Pero salamat nga niining adlaw naa mo diri og ang nidaog grasya sa Ginoo, ang balaang espiritu sa Ginoo nga naa sa atoa. Number 4, katapusan. Ministry is grave, serious. Number 1, ministry is gratitude. Secondly, ministry is God's. Thirdly, ministry is grace. And number 4, last, ministry is grave. What do you mean by this grave? Dili nang namatay or gilubong ha? Serious. Ang pag-alagad sa Ginoo mga igsuon, seryoso. Dili ni kayamang-yamangan, dili ni katiaw-tiawan. The Bible said, Apostle Paul said in his testimony, putting me into the ministry. Walay laing nagbutang na to, dili ang tao, kundili ang Ginoo. Let us pray for our government because ang ato ang government karon kinasamukan, kinagubutan. Ang unit team sa una nahimo na karong UNITAP, na unsa naman in taon ni oy? Perti naman na nag-unay naman ning atong mga gobyerno hinuon. We will dili ta mag-apil-apil og pangaway ha. We will pray for our government. Labi na nga karon hapit na ang ato ang 2025 elections. Wa na nagpinaakay ng mga Baptist, nagsinumbaganay na. No, imbes ang kontra na to ang yawa, kita naman oy nagkontra noon tanan. Mauna nga, let us pray for our government. Let us also pray for the Christians all over Philippines nga. Tagaan tagkaalam para ani. Kagubot man gani, maunay problema kung ang tao magbutang. But we praise God nga ani nga ministry ang Ginoo gabutang sa atoa. Dili ta kabalibad ani. The Bible said, putting me into the ministry. The placing is serious. Ang pagbutang sa Ginoo nato diri, ang paglugar sa Ginoo sa atoa diri, seryoso ni. No? My father died 5 years ago. Nag 5 years siya atong niaging November. Namatay siya. Pero kabalo na gyud ko nga ako gyud mapuli. High school pa lang ko, kabalo gyud ko nga murag ako magyud mapastor aning pormaha. Wa magilain diri oh. Wa gilain gyud. And I will try to erase it, deny it nga mapastor ko, daghan kayog mga kana gara-gara binuang, mga pabadlong kay para di lagi ta mapastor ba kay nana man na. Kay the more ka makasasala ka, the more ka nga malayo sa kanang application na mahimo kang pastor, pabadlong yung taman yun, ana. When my father died, dito mi sa iyahang sakyanan, ipukaw ko mga alas 4 sa balay, kay wala man ko magpuyo sa amua, kay di man magkasinabot sa kong papa, sige mig-away. Kay nalang ko i-suggest, pa ngano ning wire diri nga naam ni diri, ug adto dito kay masabon ng tiil. Tubago naman noon tag unya nagmapastor ka nya pero daghan nang naminaw muram sa tagmalanay sa kaulaw ani daghan kay maiig tuyuon ba nga guta ni niya nya sig-away way si manang ni may mag-away nya ana na sad nya away na pod dinhi magsilbi maglain ko layas ko dito ko sa kanang kuan atbang sa Sagbayan Peak nagkuan ko dito nagabang ko dito ngano bahala mo diya pero amigo gud alas 4 gi apas ko sa umanghod, kuya, dadong sa Papa Hospital. Wala lang, naanad naman may, halos kada buwan, dadong hospital. Adto na mi dito. Sama ka ba? Okay ra ka ba? Wala, gana na dito sa pronsit, gana, gabling pultahan ba? Ang tiil, gagawas, gana na dito. Lisod na kayo, ana na siya, lisod na kayo. Kukanin pormaha, buwan na giniron. Lisod na kayo, dugay sad kaayo, ka larga kay nagkuha paghabol, mga unlan, brief, diaper, daghan kayo kanang usahay bitaw no kani mga babae dugaya mang lihok oy kana bang
Tang langanas tanan. Wana dugayang mama ay wana niya di ato ganahan og kusog dagan kay ang pinganan lagi kay arte kay siya sakyanan. Wana nya mga na siya kanang kasukaon na ba? Nya ako iga-drive kuyawan na giguanib ablay pultahan aksyon suka wa kasuka. Hangtod nga nagdagan padulong sa hospital pa idritso ka na mog tagbilaran kay kanang nindot sa tagbilaran kay daghag mga aparatos dito ba daghag mga tubo ba sa ayaw na kay gasto na kaayo mao to yang last words wala na sa kalsada pa lang daan murag last na to niyang pangusog o ginhawa ana gigisya na tulid ang tiil ana ako'y tapad ana gigunitan akong kamot niya ang sakyanan ana bagbag na ba ikaw kuno nasa kilid tuo kag salida tinuod naman di ay ana sao naman ni ana tamak yung taman ana di na gyud madaag yun wana hantod nga ning ana nas papa na tuay na siya niya nag-anam nagkabugnaw kay nagunit gugos kamot wana ni bugnaw na wa ko mag-uol nga si papa namatay kay mamatay man gyud ning tawo niya patyunon naman gyud to siya katungod sa iyang sakit gyud daghan naman gyud to siya gibati tanan gikan ulo hangtod tiil prostate high blood diabetes stroke nabuta kay nang buto na ang mata sa diabetes tanan na to tanan na gyud to nya kada Domingo magsigi ingon nga mamatay nako kamo nay bahala diri mura lang mignaanad ba wa gyud ko mag-uol nga namatay siya kay balo mo unsay kung gikaproblemahan nga pagkamatay niya igor wa na pastor na gyud ani di na gini matabang drive ko dito uy di naman mo bangon pastor na gyud ani gyud among gisulo dito sa ospital sa next town gamay ra nga ospital nurse dalian nurse kay murag mapastor na giguan ni nurse dali ako no nag-revive din usa ka oras giana tawag kong Pastor Louis si Pastor Louis may kung unang gitawagan di na gyud magsilbi gyud wa na pastor na giguan ni gyud sir wala na gyud sir pastor na giguan ni uli sa simbahan mga alas 3 ni abot ang lungo ni papa kaya mga alas 5 to namatay sa kadlawon abot pag-abot sa lungo ni papa tanang membro nang tan-aw nako ko pastor na giguan ni gyud wa na giguan ni gyud. Gusto man nato nga mo iskapo sa panawagan sa Ginoo pero ang Ginoo magbutang sa tuwa. Ganahan ba ako mag-astronaut? Kailan mo astronaut? Mo katawa di ra ba mo tuo ay? Astronaut ba kanang mo adto sa outer space ba? Ganahan gyud ko ana gyud nga mga star, mga galaxy ana. Ganahan gyud ko nga mao gid ni akong gusto gyud. Pero ang Ginoo may nagbutang nato ani nga buluhaton wala tay mahimo ana. And the safest place for us is in the ministry of the Lord. The most dangerous place for us is outside in the will of the Lord. Mauna nga timanig ninyo nga kung kita naa sa ministry, mauna ang pinakanindot nga lugar para sa atoa. Usahay mangandoy pag itag lain, no? Ganahan pag ita mo explore og lain ba nga inani basig nailad ra ko ani basig feeling ra ni nako nga pastor ko pero dili ay kun ang Ginoo may mubutang nato seryoso ni. Paul was somewhere else. Paul was full steam wreaking havoc towards Christianity in general. In 1 Timothy 1:13, who was before a blasphemer and a persecutor and an injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. God picked him up from where he was to where he is now. It was God who placed him in the ministry. Because of this, Paul counted his past experience as a dung. That is why ministry is a serious thing. Dili gyud ni katiaw-tiawan ang ministry. Kung sa imuhang paminaw tigsilhig lang ka, tigsilhig raman ko diri, tiglimpyo raman ko og CR, ayaw gyud na himuang ra. Kay sa pananaw sa mga tao gamay ra na, pero sa mata sa Ginoo tabla ratang tanan. Kung sa mata sa tao pikatan ta, sa mata sa Ginoo panalangin na, kalipay na sa Ginoo. Mao nang ayaw pagsilpiti, tigsilhig ra man gyud ko, diani ra man gyud ko, diri ra man gyud ko kutob, dili oy. Kung ang Ginoo gabutang sa tuwa dinha, that is a big thing unto the Lord. We must be thankful for that, and we must also be faithful for that. Kay dili ni katiaw-tiawan ang pag-alagad sa Ginoo. In 2 Corinthians 6:3, giving no offense in anything, that the ministry be not be blamed. Those who do not recognize the gravity of the ministry find it easy to quit. Sa amo ang simbahan, daghan po ng nangundang og ministry. Daghan ang nangawala sa members, mga choir, labi na mga young people dito. Usa sa pinakatunglog yun sa mo ang simbahan, kung ang mga young people nga saktos training, saktos tudlo,
Di ko kaingon nga sakto, kay ang Ginoo ra may mohukom, kanang ginatudluan gyud ba? Pero ang usa gyud sa pinakatunglo sa mong simbahan, kana yung makauyab ug unbeliever. Wala man na ninyo diri no? Sa amua, basta makauyab ug unbeliever, di na gyud. Pero mangwali na kay tudluan maghumilitics ug hermeneutics. Tudluan ana may kay mangwali pero makauyab og unbeliever. Atong niaging Domingo akong giingnan, sige, pustahan na ita. Tagaig og yang people nga nakauyab og unbeliever aning simbahana nga nagpadayon, mundang og pastor. Taas kamot, may aduna pa ba? Ana? Wala. And it is only by the grace of God nga dinha ra gyud ta makakita og seriousness. Kay og ang Kristohanon dili makakitag seryoso, dili niya mabati ang gravity sa ministry. Sayon ra gyud kayo niya muundang. Sayon kay niya nga ibaylo ang Ginoo sa mga butang temporaryo aning kalibutan. Sayon ra gyud kaayo mawala. Bisag wa walihi, bisag wa hilabti. Unta na ko hilabti, nganong kalit man tong kawala. Di naman noon managad. Ba na diri no nga nang membro ba nga tarong pa kay rong Domingo ha. Pagsunod si mana di naman managad. Nganong di naman managad nga? Wa man tanin ako giigo, wa man ako giwalihan, wala ra. Kay naa man di ay modus operandi. Naa man di ay mga underground movements, kay dili man di ay seryoso ang pagtrabaho sa buluhaton sa Ginoo. Mo nang gamay lang witik ni Satanas kay wala may foundation, dali ra gyud kaayong mawala sa buluhaton sa Ginoo. That's why those who do not recognize the gravity of the ministry find it easy to quit. In 2 Corinthians 4:1, therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Padayon lang itag pangalagad sa Ginoo. Kay kining mga nagpadayon, mao gining mga Kristohanon nga nakasabot unsa ta unya nganong giluwas ta sa Ginoo. Not only do we see a placing, we also see the person being placed required seriousness. Seryoso gining pag-alagad sa Ginoo. Pastor, kamo ray magseryoso kay pastor man mo. What about the other ministers? Dili day magseryoso kay dili pastor. Tanan nga nangalagad sa Ginoo dapat seryoso. Let us understand that the work of the pastor is a serious work. The work of the music ministers is also a serious work. The work of the Bible students is a serious work. Tanan nga naa sa ministry, seryoso ni. Dili gini katiaw-tiawan kay ang ato ang gialagaran dili si pastor, ang ato ang gialagaran ang Ginoo. We must have this prayer request, Lord, by your will, by your guidance and by your grace. Sa ako ang pagatubang sa bagong tuig 2025, pinaagi si mong grasya, magpadayon gyud ko. Kay seryoso gyud ni. Dili gini katiaw-tiawan, dili ni kagara-garaan. Ministry leaders have a serious work. Ministry is grave. It is serious. Prayer is a serious work. In 1 Thessalonians 3:10, night and day praying exceedingly that we might see your face and might perfect that which is lacking in your faith. Tanawa ang pag-ampo ni Pablo, adlaw o gabi nag-ampo para kaninyo nga makakita ko sa inyong panagway. Dili giday na daotan no nga ang pastor mangita as membro. Permitting na ron. Asa man si Kuan? Young People's Fellowship. Asa naman po si Kuan? Mga leaders. Asa naman sa si Kuan? Usahay no, masuko or batag pangitaon ta? Pero natural na kay maumanay ministry sa tuang mga leaders. Pangitaon, ngita nga ni Jesus na to. He came to seek and to save that which was lost. Natural ginang pangitaon ta. Nganong pangita man na sila nako? Nganong masuko man tag pangitaon ta? Ang problema kung dili na ta pangitaon. Suko ta nga pangitaon ta, ang problema og wala na ipaki na to ba? Kanang dili na ta pangitaon, dili na ta istoryaon, mura na lagwa, mo nay delikado mga igsoon. Pero kung ang ato ang mga leaders diri sa simbahan, ang ato ang pastors mangita pa sa tua, we must be thankful. Because they are doing a great job for the Lord. Wala ra bagid in taon ni sweldo. Wala ni dili ni nato tig-unsa pero pangitaon ta sa panahon nga mga lagad tas Ginoo. Preaching is a serious work. In 1 Timothy 1:11, according to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. That's why being a member
is a serious ministry. Kanang member ba? Member. Kanang member, good. Moingon ra ba day ning uban? Member raman ko. Ayaw i-downgrade ang pagka-membro. Ayaw ipakawalay bili or ipakawalay value ang pagka-membro. Because being a member of this church is a great blessing. Kay ang Ginoo mo'y nagbutang nimo dinha. Membro raman ko, wa man ko'y pulos. Ikaw ra giingon na gyud. Membro raman ko, wa man ko'y gamit. Inani raman ko, inani ra gyud ko. Na ikaw ra gyud mo'y nagpakaubos sa imong kaugalingon. You are saved, you are precious in the sight of God. You are a member of this church, you are precious in the sight of God. Be an encouragement. Tanawa ko na inyong tapad, bi? Hindi ra ba mo tanaw? Ako naman o'y tanawon. Tanawa inyong tapad ba? Encouragement ba ka para sa iyaha? Or kapandulanan? Hadlo ka ginang award, kanabang mapandol. Dili man ta perfecto, no? Namang panahon nga, mapandol nako, mapandol sa matag-usa. But because this is serious, we need to continue. Mabitaw nga niingon ng Biblia, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Dili man gyud malikayan nga magtanaw tagtao, pero adto kita tanaw sa Ginoo. Dili man gyud malikayan nga makakita ta sa mga kaubanan nato nga makapandol, pero tanaw lang kita sa Ginoo. Kay og magpapandol-pandol lang pud ta, sayang kayo ato ang kaluwasan, napandol ra ta og tao. Adto kita sa Ginoo magtanaw para makapadayon ta, kay basin kanang nakapandol nato, madasig na sila sa tuang kinabuhi. Kita ra pod ang gamiton sa Ginoo ba nga sila mabalik sa tiilan sa Ginoo. Nobody is perfect. Kitang tanan, parihar kitang tanan. Mao ginagingon ni Papa sa kuha gyud nga, dong kita ka ng mga pastor nga nakasa, pasagdiir gina sila. Kay parihar man tang tanan ba? Na mga pastor nga kasa sila ayaw na og comment, ayaw og ibas, ayaw og i-post, hilom rata sa ako aning Papa ha. Ako lang i-share ninyo ba kay wala man po'y laing nagtudlo sa kuha. Sagdiila na sila din ha, iampo lang na nato kanang mga pastor nga nahibawan hilom ay nasig parihar ta na nila. Kibalo ka unsay kalahian nato og nila kanang mga Kristohano parihar ta na nila. Ang kalahian lang nila og nato, nasakpan lang na sila. Ampo ta nga mamatay ta nga di ta masakpan. Salamat nga nakagraduate akong Papa nga wa siya masakpi ba sa mga mudos ba ana. Siya nga joke-joke ra na ha, pero tinud-anay ba gyud na. Matag-usa na to natay weakness, matag-usa na to natay mga usahay mga tinaguan bitaw. Nga ang Ginoo ra gyud mo reveal, ang Ginoo ra gyud mo dukol na to ba, ang Ginoo mo tulisok sa atoa. Mao na nga parihar gyud ang tanan. Let us go forward in the Lord, let us be serious kay sa grasya ra gyud ni sa Ginoo nga magamit ra gyud sa Ginoo. Kinsa ra man gyud in taon ta oy. Mao na, let us pray for one another, let us be an encouragement to one another, let us be an encouragement to our pastor. Wa may niimin. Sa naman no? Let us be an encouragement to each members of this church. Nawa na po mo amen. Be sure that we pray for them and their family on a regular basis. And we whom God has placed in the ministry shouldn't take lightly this blessing. Romans 11:3, for I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify in mine office. What he was doing for the Lord is no small thing. Regardless of how small or minute your work might be, consider it a blessing to be doing it for the Lord. We are in this together. We are in the ministry together. Mga igsoon, as we face this another year, kung itugod sa Ginoo, dili pa ta mamatay, dili pa siya mubalik, padayon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Mao na nga salamat sa pulong sa Ginoo. Hopefully nga ang pulong sa Ginoo nahimong kadasig sa matag-usa karon. Salamat nga gigamit ko sa Ginoo bisag dili ko angayan. Ang Ginoo magpanalangin among balaan og dalaygon buhi nga Dios. Thank you for this wonderful opportunity nga kami madasig sa imong pulong. Thank you for the ministry
nga imuhang gipiyal sa mua bisag dili kami angayan. Thank you for the Holy Spirit that is always guiding us with your holy word nga perming magpahinumdum sa mua. Thank you for this church. Thank you for Pastor Paul and his family for guiding us, using them for the ministry. And as we leave this year behind, help us to be grateful and thankful nga kami imong gigamit as we are going to face another year of our life, that we can continue serving you. We praise you and we magnify your name. In Jesus' name I pray. Amen.